Okay, magandang araw, magandang gabi. Sa saan sulok tayo ng daigdig. So, patungkol ito regarding sa yung Senate hearing, gagawin, ginawa kahapon. But alamin natin kung mangyayari ba ang subpoena na gagawin nila. Kaya nga sabi ko magboboluntaryo ako, pero tingnan natin kung anong tapang ni Chis Escudero, ni Chis Escudero bilang isang Senate President. So labanan ito ng mga legal matters o legal action. So pakinggan natin ang mga ating mga inaasahan na mga legal expert. Pakinggan natin. Okay, si Senator Amy naman, palabas. Sinulatan din nga si E.S. Bersabe, sabi niya, hindi pwede. Basta, magaling din si Senator Amy, hindi pwede. Please reconsider your decision, yung patinin ng cabinet official. Although, wala pa naman siyang sinasabi tungkol sa subpoena, show cause order, o side in contempt. Magalang pa rin si Senator Remy, kaya lang parang doon pumunta. So, magkakaroon, salpukan na ngayon ng Senado at Malacanang, lalo na itong si Senate President Chis Escudero, kinampihan niya ngayon si Senator Amy. Itong magandang development, hindi pwede yung executive privilege na yan. Sabi niya, nako, kaabang-abang ngayon ito mangyari. Baka may ipapakulong na mga general ba o secretary ba. Okay, pakinggan natin saluduhan natin itong si Senator Escudero sa pagkampi niya kay Senator Amy na hindi pwedeng gamitin yung executive privilege. No. Okay. Kinumpirma ni Senate President Chis Escudero sa kanyang press conference na nakatanggap siya ng liham mula kay Executive Secretary Lucas Bersabe noong 20 ng Marso. Nakasaad dito na pribado at hindi maaaring isa publiko ayon kay Bersabe ang mga usaping naganap sa mga closed-door cabinet meeting at ilang mga impormasyon na related sa presidential communications. Pero hindi umubra kay Escudero ang ganitong pagrarason. Sabi niya kasi hindi akmang kumpasan ang executive privilege sa kasong ito dahil hindi naman uungkatin ang mga usapang naganap na direktang info ang Pangulo. Pero ang posisyon ko ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito ay pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. Wow! Speak kay Escudero ang hingin na Bersabe na hingin in advance ang kopya ng mga itatanong sa kanila ng Senate Foreign Relations Committee. Hinihiling yun kaugnay ng question hour. Pero hindi naman kasi ito question hour. Ito ay investigation, inquiry in aid of legislation. Hinihiling lamang in advance ang mga questions sa mga kalihim kapag question hour ang involved. At yan ay nakalagay sa aming rules, yan ang nakalagay sa Saligang Batasnet. Pero hindi question hour yung nangyari sa pagdinig na isinagawa ni Senator Amy, kaya hindi kinakailangan magsumite ng mga questions beforehand. Pinabulaanan din ni Escudero na hinarang niya ang pagdinig sa pagka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Dagdag pa niya, ikinagalak pa nga ng Malacanang ang nasabing pagdinig dahil nagkaroon sila ng pagkakataong klaruhin ang ibang bagay. Matatandaan nagsagawa ng pagdinig noong 20 ng Marso ang Senate Foreign Committee tungkol sa umunoy crimes against humanity. Okay. So, napakagandang development po ito. Abangan natin. Pag hindi sila nag-attend, yari sila ngayon dahil palagay ko, desidido si Senator Amy. Dalawa lang yan ang ibig sabihin Okay? Gusto niyang tulungan ang mga Duterte. At the same time, yung kanyang political career nakasalalay din dito Kasi may mga grupo,
Marcos camp and Duterte camp, medyo alanganin ng tingin nila kay Senator Amy, namamangka sa dalawang ilog. Kaya marami rin nakaka-appreciate sa ginagawa niya itong investigation. So, desidido si Senator Amy na magpakitang gilas. Kasi kung hindi mag-attend ang mga cabinet officials at wala siyang gagawin, ay siyang mapapaya. Lalo siyang pagtatawanan ng taong bayan. Kailan kung higit niya kung anong tama, lalo na ngayon at nakuha niya ang suporta ng Senate President na hindi pwedeng i-invoke ang executive privilege. Pwede lang yan i-invoke kung ang involved si Presidente. Ayan, executive. Kasi executive siya eh. Kaya kung ang mga cabinet officials lumalabas na hindi pwede, dapat sagutin ng mga cabinet officials yung tanong. Kaya ang daming tanong ng taong bayan eh. Tapos, bakit sila humingi ng advance questions? Ano ba yan? Mayroong itinatago. Ano? Payag pa kayo yung ganong requirement ng Malacanang na ibigay in advance yung question? Lalo lang lalakas ang hinala ng taong bayan na may itinatago sila. So, karapatan ng taong bayan na malaman anong nangyari kasi it involves us, tayong mga Pilipino. Kung ginawa nila yon sa dating presidente, kayang-kaya nilang gawin na kahit kanino. Ano pa ba ang ating soberenya o kalayaan? Ano pa ba ang mapapala natin sa gobyerno ito? Okay. Magbasa tayo sa mga comments. Nelda Briones. Nasyuang na ni si Bersamin. Ikan naman ni Supreme Court. Dodge Ipit. Senator Cheese, huwag padala sa administrasyon BBM. Padadamay ka sa talo. Go, Cheese. Mindanao kami. Yes! Kaya pasalamatan natin ng stand na ito ng Senate President na mag-attend kayo. Hindi pwede yan. So ano pang oras yung, hindi ko pala, basta today, April 3 yung Senate hearing. Nori Mantawil, bumawi pa ba, Cheese, kainit pa na magtakbo ulit. Yes. Los Biminda Ligaray, good job, Senator. Rochelle Jabian, ayaw mo kami kamahal sa mga tao diya sa palasyo. Good job, Senator Cheese. So, ang daming pumupuri. Tama nga naman, Sir Cheese. So, purihin natin si Senator Escudero at Senator Amy itong sinasagawa ngayon na Senate investigation para malaman pa natin ang buong katotohanan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-nakilig sa ating channel. Napakalaking tulong nyo sa Tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang income sa channel nito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagang anugero. So mag-atop na ni karon. Okay? So, atop karon. So, ibig sabihin, yung vlog ni General Macanas, yan ay kasama ko dati yan sa Mindoro. Siya ang aming Deputy Commander. Ako naman ang Operation Officer at saka naging CMO Officer. Nagkasama kami ni General Kita, di BG Partilis. So, yung mga nangyayari ngayon, maaaring maganda yung ginawa ni Senator Amy. Kaya tulungan natin. Saka tayo maghusga kung walang mangyari at makikita natin o baka base lang sa politika. Pero ako, pumapasok ako sa account ni Amy Marcos saka na Senator Bato na may mga information ako na gustong itulong sa kanila. Pangalawa, kung hindi makaya ng Senado mag-deliver ng subpoena, I am volunteering myself
Even without payment, without sweldo. Ang akin lang dyan ay makatulong para sa bayan ng Pilipino. Now, in my vlogging, ginagamit ko ito sa operation ng pagkilos kung papaano. So, yun ang sa ngayon nga, standby muna tayo. Through cellphone lang muna tayo. Ang mahalaga kasi yung Metro Manila, ay ito dapat ang malakas natin in Metro Manila because ito yung center of gravity. Nandito ang sentro ng ating gobyerno. Wherein, anyway, nandito naman active naman si Commander Arnel Bermejo, na kasaan ay malapit niya ng mabuo ang Metro Manila Commanders. Kasama niya si Commander Belinda Sisi. So maraming salamat sa inyong dalawa at sa pag-organize. Ito ang palakasin natin at ito ang instruction rin ni General Simoy. Pero kinukuha na sa atin ang pangalan. Kinukuha na sa atin pangalan kasi may paggagamitan si General Simoy. So maraming salamat sa pagsusubaybay. Education, information, dapat magkaisa tayo. Yun yung kailangan. Thank you.